Good morning, good morning, good morning. Ah, kung wala po kayo last Sunday, let me greet everyone. Blessed Happy New Year po sa bawat isa. Okay? At now, siguro very quickly lamang po, I believe this very important. Ito yung foundation po nung verse na ating natanggap, message na natanggap last Sunday. Pong 2 Samuel 9:7, okay? 2 Samuel 9 verse 7. Now, ang laman po nitong verse na to ay yung po mga pangako ni King David kay Mephibosheth. Now, lahat po ng mga pangako, lahat po ng mga statement na lumabas sa bibig ni David ay very important promises na kaya niyang tuparin, willing siyang tuparin para kay Mephibosheth. Okay? But in all of that, sa mga pangako na yun, sa mga statement na yun, meron pong, I believe, meron pong pinaka-importante sa lahat. Na yung pong sinabi ni David kay Mephibosheth, fear not, that's very important. Sinabi ni King David kay Mephibosheth, I will surely show you kindness, that's very important. Okay? Pangatlo, I will restore to you all the land that belong to your family. That's very important. Number 4, you will eat at my table continually. So lahat po yun ay importante. Okay? At he has the ability and the power to perform those promises kay Mephibosheth. But if you will ask me, kung tatanungin niyo po ako, ano po yung pinaka-importante, ano po yung pinaka-foundation? Bakit po willing, able and willing? Hindi lang siya able but willing siya na tuparin yung mga pangako na yon kay Mephibosheth. Ano po yung pinaka-main reason? Ano po yung pinaka-foundation? Now, probably some of you know it already. Okay? Some of you, if you don't know, so bibigyan ko po ito ng emphasis bago po ipagpatuloy po ni Sister Janet yung ating pag-aaral. Yung pong sinabi dyan ni King David, sabi niya, I will surely show you kindness. What is the next line? Baba na lang ako. For your father's sake. I will surely show you kindness for Jonathan, your father's sake. So lahat po yun. Lahat po ng mga ipinangako ni David kay Mephibosheth, he is able and very much willing, as the power and as the willingness to perform all those promises. At ang pinaka-foundation po, for Jonathan, your father's sake. Okay? So patay na si Jonathan, but yung covenant buhay pa. The covenant between David and Jonathan. Amen? At that's the very reason, that's the only reason why David will fulfill all those promises for the sake of Jonathan, for the sake of his covenant with Jonathan. Dahil meron siyang tipan. Patay na si Jonathan, pero yung covenant, buhay pa. It is perpetual. Perpetual. Continual. Amen? Praise God. So, hindi lamang po ito mga pangako ni David kay Mephibosheth. Okay? I believe, laman din po nito yung mga pangako ng Panginoon sa atin. At marami pa nakapaloob po, most especially in the new covenant of grace. Can you say amen? Praise God na alam natin yung mga pangako na yan, all His promises, they are yes and amen in Christ, paid for by the precious blood of Jesus Christ, paid for by the finished work of our Lord Jesus Christ. Lahat po yan, binayaran po ng buhay at ang dugo ng ating sakripisyo ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. So God is saying to us right now through King David, I will surely show you kindness. I will restore to you. You will eat bread at my table continually. At parang pa mga pangakong Panginoon. Lahat po yan. Okay? Ay may kinalaman sa righteousness, peace, wholeness, health, provision, supply, prosperity, abundance, lahat po yan, praise God, ay tinupad ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo at nais niya na magkaroon ng katuparan sa ating buhay. You know what is the reason?
for the sake of what Jesus Christ has done for us on the cross of Calvary. Because of the finished work of Jesus Christ. Amen? So yun lamang po mga kapatid, kaya hindi natin may pagmamalaki yung ating righteousness, yung ating obedience, yung ating good works, ating performance. Hindi po yung dahilan bakit tayo pinagpapala at sinusuplayan ng ating Panginoon. Amen? Lahat ng mabubuting bagay na ating natanggap at matatanggap sa Panginoon, lahat po yan ay because of what Jesus Christ has done. Amen? Nothing more, nothing less. Hindi dahil mabait ka, dapat kang mabait. Amen? Hindi dahil tapat ka, hindi dahil nagsisimba ka, hindi dahil nagbibigay ka, hindi nagpe-pray ka, hindi dahil nagbabasa ka ng Bible. Lahat po yun ay maganda na ginagawa po, nakikinig ng salita, lahat po yun ay mahalaga. Amen? Pero hindi po yun ang mga dahilan kung bakit tayo pinagpapalat, sinusuplayan ng ating Panginoon. There's only one reason, because of this covenant with His Son, Jesus Christ, because of the finished work of our Lord Jesus Christ. That's all. Amen? For the sake of His covenant with His Son, Jesus Christ. For the sake of the finished work of our Lord Jesus. That's all. Praise God. Amen? Kaya hindi po natin may pagmamalaki. Lord, bless mo ako, nagbigay ako. Lord, bless mo ako, umatin ako. Lord, pagalingin mo ako dahil tapat ako. Well, hindi po. Hindi po. Okay? So, hindi po yun ang dahilan. It is for the sake of what Jesus Christ has done for us on the cross of Calvary. Amen? So let Him glory, sabi ng Bible, let Him glory in the Lord, let Him glory in the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen? So again, Happy New Year po sa bawat isa. Praise God and God bless you all. So, tama yung intro ni Pastor na yon. Actually, sabi ko nga sa inyo, can you show again our scripture? Sinong nandyan? Sino mo pwede dyan? Lorly, pakibigyan mo nga yung mga hindi nabigyan ng leaflet last week. You ask them para po, and actually, if you have noticed sa ating Faith Center Caloocan Facebook page, naka-upload na po doon, si Trixie, alam ni Trixie, thank you Lord. Naka-upload na po doon yung ating word for the year. And again, hindi naman po natatapos yung mga word of the Lord for us. Continuous po yan. It's good to be, Pastor James really know about the covenant. If you remember, tama ba, Pastor? Noong December 21, nag-video tayo ni Pastor James. That was 2018. Nagturo po siya about why the new covenant is better. Okay, so nakalimutan natin lahat yan. But anyway, refresher lang tayo. So this word came, okay, nung pastor was reading and sabi niya, ito yung nilagay ni Lord sa kanya. That's very, very good. So nakita nga natin dyan yung 4 points that we should not fear. Fear not. Huwag ka matakot. Kasi sa mundong ibabaw, sobrang madami ng nakakatakot na pangyayari. At sobrang marami. Hindi po to negative statement. It happens. Sometimes, but of course, for us believers, kaya nga may Diyos tayo eh. So we can believe for God's divine protection. Nakapangako yan ng Panginoon, kasama yan sa covenant. But anyway, sabi dyan, bakit? This is very, very good. Surely. Sabi natin, surely. Ano ba yung surely? Sigurado, di ba? Walang pag-aalilangan. Sure ka ba dyan? Minsan may ganun tayo eh. Sure ka ba dyan? So sabi ng Panginoon, ngayong taon, magmula ngayong taon, huwag ka nang matakot sapagkat 100% surely sigurado, papakitaan kita ng pawang kabutihan. So this was David speaking to Mephibosheth. But again, we understand that it's not only about David and Mephibosheth or Jonathan and David. It's about God and us and the Lord Jesus Christ. Amen? So wag po natin sabihin, kay Mephibosheth sinasabi yan. Well, it is for us today. Amen? So sabi pa, sure kindness. Gusto ko yon when we were talking about this, sabi ni Pastor, yung sure kindness na yan, bigyan mo ng emphasis, sabi niya, blank check. Sino dito gusto ng blank check? Ano yun? Ano ko yung sister? Ibig sabihin, nagbigay sa'yo, di ba, brother? Ibig sabihin, nagbigay sa'yo, isulat mo kung magkano kailangan mo. Isulat mo kung anong kailangan mo, di ba? Magkwenta ka, isulat mo, like a blank, unlimited. David was very much willing. Yun na nga, ang foundation of this usapan nila ni Mephibosheth ay yung covenant nila ni Jonathan na walang kaalam-alam si Mephibosheth. Pero recipient. Yan. So ikaw, recipient ka. Sabi mo sakta mo, recipient ako. Ibig sabihin, tatanggap ka. Tatanggap ka ng ano? Ng pawang mabubuti, magagandang bagay.
every good gift, every perfect gift. Sinasabi yan ni Pastor, di ba? Pastor June. Because of Jonathan. Covenant siya kay Jonathan. Now, today, sabi ni Pastor kanina, we are being blessed. God is showing us favor and kindness because of Jesus. Have you made Jesus your Lord? Oh, di kasali ka dito. Kaya tayo napasok sa usapan na ito. Isn't God good? Okay, now sige, pag-usapan natin ang covenant. Sabi natin covenant. Okay, sa Tagalog, kasunduan. Mababaw daw na may contract, di ba? Marriage contract. Medyo mababaw no? Contract. Kasi sa mga, di ba madam, sa mga negosyo, may kontrata ba tayo? Bakit nagko-kontrata? Ang dalawang party yan usually. Sapagkat para mabind sila ng contract na meron ka dapat sundin sa kontrata at kung meron ka mang susuwayin, meron karampatan na consequence, di ba? But anyway, so some people say ang covenant law ay parang kontrata, pero parang sinasabi mo lang na parang ang pag-aasawa ay parang bumibili lang ng kotse. Hindi ganun yun. Pupunta tayo dyan later. Now, a covenant, sabi ni Paul Ellis, a covenant is a binding agreement. It's in the PowerPoint, right, Jamie? Binding agreement. Okay. Between people or groups that involves making promises and which is sometimes accompanied by ceremonies and rituals. Sa marriage, di ba, may ceremony. Sa mga ang tawag dito, sa mga tribes, may ritual yan. But anyway, pero unlike a contract, okay, ang kontrata, transactional. Ang covenant, relational. That's why born again is not a religion, it is a relation. Kaya pag may nagtatanong sa atin, sometimes, di ba, anong religion mo? So sometimes nasasabi natin, born again kami. Kasi ngayon, di ba, sasabihin mo na lang, Christian ako, kay Kristo ako. Ayan. Kasi parang iba, I don't know kung meron na kayo nakausap na gano'n na parang, born again? Bagong reliyon? Hindi. Relasyon. Karelasyon ko na ang Panginoon ngayon. So yung mga single dyan, di ba? Thank God, nasa relasyon ka na. Amen? Kasi sa kontrata, it's exchange of possession. Di ba? Ito yung sa akin, ito yung sa'yo. Kung ano yung sa'yo, yun ang sa akin. Kaya siguro yung iba ayaw sa marriage. But anyway, an example is a marriage covenant where two people bind themselves together in a formal agreement. Yung mga vows. Yan, yung mga kinasal dyan at ikakasal dyan. Gagawa kayo ng mga vows, di ba? So make sure na hindi lang yun para for viewing purposes namin na umattend, kundi it's about you two people, actually. Okay? It's never mind. Today kasi masyado kasing aesthetic ang wedding, no? Nothing bad about it, pero sometimes nandun yung focus minsan. 'Di ba? Okay lang yung perbalansehin natin. Importante ano yung pinapasok natin. Amen ba? That's why it's between you two people. Kung ano yung pag-agrihan nyo, basta importante, no, isang beses, alam mo pag nag-scroll ka sa social media, pagka nagpunta ka noon, Cecil, pagka meron ka isang venue, ito si Facebook panguna. Lagi na niyang ipapalabas yun. Halimbawa, may pinanood lang ako na cooking. Nanonood lang ako, hindi ako nagluluto. Palagi ng cooking. Dahil nga may ikakasal, lagi na ako nagtitingin, lagi naman siya presentante din, okay? So nakita ko doon, isa doon sabi, mahalaga yan, yung pagpapakasal. Pero mas mahalaga, sino yung papakasalan? So huwag kayo matakot dyan, yung mga nag-second thought pa. Now, as you can see, a covenant is a mere contract. That's why, yung mga ayaw magpakasal dyan, I'm talking to you, nanonood ka, hindi lamang po papel ang kasal. Unang-una, ayaw mo mag-commit. Yun lang yun. Don't me, gagalit. Don't you ever say, it's just a paper. It's not a paper. Alam nyo, ang Diyos ang may author. Hindi yan imbento ng nanay mo. Hindi yan imbento ng kapitbahay mo. Hindi yan imbento ng teacher mo, kung sino man. Ang Diyos ang nagtakda. Covenant. Alam ng Diyos ang covenant. Kaya nga, di ba, mga boyfriend, girlfriend, my forever. Forever! Tapos, the next day, hiwalay na sila. Now, in the Bible, there are 5 covenants na between people. So, unang-una yung Noahic covenant. Okay? Well, alam natin yung Noahic. Nung panahon ni Noah. Kasi, akala mo ba masama na ang mundo ngayon? Panahon pa lang ni Noah. Actually, panahon pa lang ni Abraham. Naalala nyo? Si Lot?
Di ba? When you know, Sodom and Gomorrah. That's why tinatawag minsan. But anyway, we are not into labeling people. We love people. God loves them. They have just come to know they just have come to receive the truth of the matter. But anyway, sa Noahic Covenant, ang pangako ng Diyos kay Noah, hindi na lilipulin ng mundo. Si Lord, no? Okay, listen. Ang mga bagyo ngayon, hindi yan galit ng Diyos. Ang mga paglubog dahil sa baha, hindi yan galit ng Diyos. Nangako na siya kay Noah, kaya nga may rainbow. Sino dito nakakita ng rainbow? Rainbow together. 80s yan. High school kami. Paborito nung kaklase ko. Di ba minsan, di ba, ano tawag sa period na yon, yung kakanta-kanta kayo? Darling, ano tawag doon? 80s yan, high school kami. Mga bata pa kayo. May isang ano yan may isang, I don't know if it's a subject or whatever, pero sabi, sino kakanta ngayon? Hindi ko makalimutan yun. The Rainbow Connection. So pag nakakita ka ng rainbow, makinig. Yan ang pangako ng Panginoon na hindi na, madidestroy ang earth because of flood. Now, again, wag na tayo pumunta sa flood control project. Okay, bahala na si Lord sa kanila. We pray for you people. Basta mahal ng Diyos ang Pilipinas. So, in Genesis 8:21, mamaya, Miss Jamie, ano ka lang, meron ko diyang hindi sinulat para sa Bible lang tayo. So, in Genesis 8:21, ayan, no? So, nag-offer na si Noah pagkatapos na nung 40 days na flood. Alam mo ba this one thing for Noah para sumunod ka, nasasabihin ng Diyos, may magbabaha, okay, and mamamatay la, and you do the ark, you make the ark. Hindi po ka panipiniwala at the time, sapagkat di pa nakakita ng ulan man lang. Ngayon, madali na sabihin, uy, baha. Hindi ka na, bakit? Paano? Wala ka ng tanong na ganon. Lalo na nga yung mga ghost project na yan, na ginawa tulay na hindi nagawa na whatever. Pero noong panahon ni Noah, 100 years in the making ang ark. And the good news, maraming sides yan. Natutuwa ko when we're reading about it. Si Lord sobrang specific. Akala mo ba magaling ka na dahil magaling ka sa math? May measurement lahat yan. So, God is really good, But anyway, so sabi niya, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite anymore everything living as I have done. Neither. So, nangangako ang Panginoon. Genesis 9:11. And I will establish my covenant with you. So that is the Noahic covenant between God and Noah. Neither shall all flesh be cut off anymore by the waters of a flood. Again, magsasalita na naman sila dyan. Ba't may namamatay sa baha? Ba't ako tinatanong mo? Basta ang alam ko, hindi gawa ng Diyos yun. Nangako ang Diyos, Ang Diyos pag nangako, tumutupad. Huwag niyong gagaya ang Panginoon sa nangako sa atin. Ang tao, pinangakuan ka, gusto mo pa, tuparin. When somebody promised you something, okay, thank you ka lang agad. Uy, thank you Halimbawa, sabi niya, uy, alam mo ba, ayan, ililibre kita sa sinihan, palabas na yung whatever it is na bago. True naman siya. Kaya lang siguro, one reason or another, baka nagkulang yung budget niya, so sabi niya, hindi na tayo tuloy, huwag kang magalit sa kanya. Nangako na nga Gusto mo pa tuparin? But anyway, most people who make promises, I don't know about you, gusto naman nilang gawin. Kaya lang nga, minsan nagkukulang. Pero ang Panginoon di nagkukulang. Pag sinabi ng Panginoon, di magkukulang. Okay? So that's Noah and God. Now, under the Abrahamic covenant, the second covenant, ito naman yung pinangako ng Panginoon kay Abraham. Now, which is so much like the covenant that we have today. And you remember, the Bible said that we are heirs. We all came from Abraham. Naalala niyo ulit nung bata tayo, kaya pala, ngayon ko lang nalaman nung tumanda na ako. Tumanda talaga, hindi, nag-age na ako gracefully. Di ba? Father Abraham has many children has Father Abraham. One of them is tall, one of them is short. Yung pala yun. So we all came from the lineage of Abraham. Okay. Now, under Abraham, sabi ng Panginoon, i-blessed na si Abraham at ang descendants niya into a great nation. Did I put it there? See? I will establish, Miss Jamie, nandiyan ba si Genesis 12, verse 1? Okay, yan. So sabi ni Lord kay Abraham, ayan. Yan, Abraham, sabi niya, Abram pa.
So pumunta ka dyan, umalis ka sa bahay ng tatay mo, may papakita ko sa yung lupang pangako. And then is there, verse 2. Yan. And ayan ang covenant. Gagawin kitang great nation. I will bless you. See? And make your name great, and you shall be a blessing. You are blessed to be a blessing. Hindi pang sarili yan. Amen? And then verse 3, I will bless them that bless you. Thank God. And curse you. Ayan, kakampi mo si Lord. Parang Mama Angel yan. Alam niyo kung bakit? Ang mami ko, pag kaibigan ko. Pag kaaway ng nanay ko. Amen? And in thee shall all families of the earth be blessed. So sinabi niya ng Panginoon, magiging fruitful ka at magiging father of multitude of nations. At this point in time, nung tinawag ng Panginoon si Abraham doon sa kanyang lugar, ano na siya, 80-something, and then nag-asawa siya, and then dumating ang Panginoon, I think Abraham was 90, dahil nainip, so huwag ka mainip, sabi mo, huwag ka naiinip. Alam mo ba nangyari? Na-delay paglabas ni Isaac, FYI, baka alam mo na, pero let me refresh your mind. Nung sinabi ng Panginoon kay Abraham, magkakaanak ka, pagpapalain kita, si Sarah was 85 years old. Kahit ngayon, 85, imposible. Amen. Dahil wala nang kailangan nagme-menstruation para mag-preggy. Hindi pa yon. Baka malay din natin at 85 nang may mens pa siya. Pero, baog. Kaya, at the onset, parang, paano mangyayari yon? So, medyo nag-ano si Abraham. Di ba nag-offer pa siya? Baka naman dito sa aking alalay. Dito manggagaling. Paano manggagaling sa alalay mo yung descendant mo? Ang descendant mo galing sa'yo. Amen? So tinulungan niya ang Diyos. Ito maganda, nagsadya si Sarah. Paalala ko lang sa inyo. It's good to be remembering. Sabi ni Sarah, baka naman hindi sa akin. Baka kay Hagar, sa yaya ko. Sabi naman ni Abraham, magandang idea yan. Hala ka naman, Abraham. Ito rin naman si Sarah, isa ka rin naman no? Huwag mo tulungan ng Diyos. God knows what He's going to do. And mind you, ang pagkilos ng Diyos, hindi pang natural, supernatural. Kasi kung natural yan, tayo lang yan. Amen? Ang pagkilos ng Diyos, remember this because I am on this point right now that God moves in so unnatural ways in our time because He's not natural. Supernatural ang Panginoon. Isn't it exciting? Kaya na-excite ako, Lord, yes! Kasi sa aming human, wala na Suko na kami, Lord. Amen? So binigay si Hagar. Kaya na pinanganak si Ishmael. Pero hindi siya ang promised son. Di ba? Hindi siya ang son of promise. At you know what happened? Ito si Tita Sarah mo. Nung nanganak na si Hagar, pinalayas. Kawawa naman si Hagar. Pero alam mo, Panginoon, sobrang mabuti. Inabutan niya si Hagar kasama si Ishmael doon sa wilderness. Pinalayas na sila. Iyak nang iyak si Hagar. Sabi, ano gagawin ko? Kumbaga siguro sabi ni Hagar, di ko naman ideya yun Sumunod ako kasi alipin ako. Sabi, kailangan daw ko sipingan ng amo ko. Sumunod lang naman ako. Tapos ngayon, ito nga. And God showed himself doon sa kay Hagar, huwag ka mag-alala. That's why the Arab nations came from Ishmael and they are so blessed even today. So, Panginoon naman di talaga nagpapabaya, pero hindi siya ang son of promise. Okay? But anyway, so yun yung Abrahamic covenant. So, isn't God good? Now, Genesis 17:10, this covenant is accompanied by the sign of male circumcision. Yan yon. Kasi there has to be, okay, mauna lang ako, pero pag-aaralan natin pa sa susunod, a shedding of blood. Kailangan may makikitang blood So, I'm getting ahead. But anyway, so second John, Abrahamic covenant. Pangatlo, Mosaic covenant. That is God and Moses. So, wala na si Abraham, wala na si Joseph.
Sinabi din naman ng Panginoon niya kay Abraham ang iyong descendants magiging alipin sa Egypt 400 years. Now, hindi yun ginusto ng Panginoon, pero palagi siyang nandun kasama nila. So, Mosaic Covenant was formed with the nation of Israel in Mount Sinai. Diba? Doon binigay, remember, the Ten Commandments. Yun yung pinakaano ng Mosaic Covenant or Old Covenant. Wala na tayo dyan. But anyway, so conditional po yan. Masaklap yan. Masarap ang buhay natin ngayon. Kaya dapat, alam mo yon, mas lalo tayong, dapat yung, when we got born again, let's say, pastor is on his, we're married 38 years in December, nagpastor siya a year after. So, 37 years in the ministry. Okay? Tawag dito, before the revelation of the covenant of grace, ang hirap. Kasi, kailangan, alam mo yon, puro batas. So, parang pag ginawa mo to, conditional eh. Pero eto nakakatawa. Ngayon natatawa na lang ako. Hindi mo pala tayo kasali dun eh. Minsan kasi Pinoy sobrang mahilig sumali, no? Sali na sali, di ba pa tayo kasali? Israelita ka ba? Tino naman katabi mo, Israelita o anong ba tawag doon? Jewish? Baka naman may Jewish dito, Pastor, Brother Milson. Jewish ba yung sweet mo, Elena? Hindi tayo kasali. Okay, but anyway, because of lacking understanding, maybe in the early, kasi nga, yung iba naman, this is for somebody, yung iba naman, paano na ngayon kung wala ng Ten Commandments? Wala na tayo susundin. Sino may sabi sa'yo? Hindi mo naintindihan ang message of grace, covenant of grace. But anyway, so under Mosaic, conditional yan. Ang sabi ng Panginoon, ang initiator, para i-bless ka, gawin mo muna to. Para i-bless ka, gawin mo muna to. Yung sinasabi ni Pastor kanina, para ma-bless ka, magsimba ka. Hindi ka kasi nagsisimba eh. Mag-pray ka, hindi ka kasi nagpe-pray. So, ang bigat. I remember si Sister Ami, Pastora Ami. Hi, Mars. Nung na-realize natin, hindi pala sa atin itong Old Covenant. Ang gaan, sabi niya sa akin, mas masarap ngayon maglingkod sa Panginoon. Amen? Mas lalo kang gaganahang magbasa ng Bible, mas lalo kang gaganahang dumalo, mas lalo kang magbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? The realization, amen? So, sobrang tawag ito, revelation yan. So, ang centerpiece ng Mosaic Covenant or Old Covenant, yung Ten Commandments. Okay? So, again, ito na yon. Yun yung nangyari. Did I write it there? O, kung hindi Bible, Miss Jamie, Exodus 19 verse 3. Is it there? Wag wala sa PowerPoint, ibig sabihin, magba-Bible tayo. Okay. So sa Exodus 19, ito na po yun. Dito nag-umpisa yung pagbibigay. Actually, nung panahon ni Moses, enforce pa naman po yung Abrahamic Covenant. Hindi po yun napuputol kasi it's between, if you will remember, okay, ang covenant na gawa ng Panginoon with Abraham, pinatulog niya si Abraham. That's why, di ba, alala niyo yung eksena na yon? Tapos meron diyang mga animals, tapos umiikot sila, kaya nga may 8 tayo, infinity, mga ganyan-ganyan. Pero it was not Abraham and God per se, it's the Lord Jesus. The Lord Jesus, hindi po siya dumating noon lamang more than 2,000 years ago nagkatawang tao. Hindi po, He existed long before. You have seen, verse 4, I'm sorry. Kasunod, Miss Jamie. You have seen, nakita nyo. This was after yung paghati ng Red Sea. Nung nirescue sila. Hindi ba kaya sila nirescue ng Panginoon? Umiyak sila, sobra kaming bandage, hirap na kami, tulungan mo kami. That's why when you ask the Lord, when you cry out to God, kaya umiiyak ka pa, whatever you ask from the Lord, He will give it to you. You ask for it. James, the Bible in James said, you have not because you ask not. Amen? So, sabi niya na Panginoon, you have seen what I did unto the Egyptians and how I bear you on eagle's wings and brought you unto myself. Meditate mo yan. Nakita mo kung gaano yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Nakita mo yung mga dating ginawa ng Diyos sa buhay mo. Paano hindi ka niya iniwan?
He's carrying you on eagle's wings. So what and brought you to Himself. So si Lord clingy. Kala mo yung katay mo clingy? Si Lord clingy. Kasi He wants to be with. Yun ang purpose mo. God created you, hindi para paglingkuran siya in a way, pero hindi, not as servants, but that's why we are called the children of God. Amen? So, sabi mo sa kanila, nakita nila paano ko sila niligtas sa Egypt, paano ko sila binuhat sa aking mga eagle's wings, no? As if they were carried after the 10 plagues. Alam natin yan, hindi po yan history lamang, hindi po yan kwento lamang, totoo po yung nangyari. Verse 5, now therefore, ito lang naman sabi ng Panginoon, if you will obey my voice indeed and keep my covenant. See, may covenant na eh. Ituloy nyo lang, sabi ng Panginoon. Keep my covenant. Then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Sabi ng Panginoon. Now, verse 7. Verse 6. And you shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak unto the children of Israel. So bumaba na si Moses, tinawag niya mga elders. So sinabi niya yung sinabi ng Diyos sa kanila. Ito sabi ng Diyos, i-keep nyo lang yung covenant niya. Huwag nyo nakita nyo paano niya kayo niligtas. Ito sabi ng Diyos, nag-usap kami, di ba? Galing siya sa Mount Sinai. Ito sabi ng Diyos, siya mensahero, di ba? Sinagot? Verse 8. And all the people answered together and said, all that the Lord had spoken, we will do. Di ba parang at the onset, sa babaw, wala namang masama doon, sister Tama lang naman ang sabi nila. Lahat ng sinasabi ng Diyos, gagawin namin. Actually, may mga translation dyan, kaya nga po naibigay ang 10 Commandments. Dahil sabi ng mga tao, sabi mo sa Diyos, okay? Sabi mo sa Diyos, i-bless na kami base sa aming performance. So medyo nagyabang. No? Huwag niya kami i-bless dahil mabuti siya. Hello? Mas gusto ko yun, di ba? Lord, bless mo ako kasi mahal mo ako. Bless mo ako kasi kahit na sumasabit ako minsan, mahal mo pa din ako. Bless mo ako ng kagalingan, ng provision, kasi mahal mo ko. So that's pride. That's pride. We should never be boastful of whatever we are doing for God. We should be thankful. Lord, thank you. Ngayong meron kanina, di ko na sabi pangalan, Grace. Sabi niya, ang aga ko, 2026 na eh. O, di ba? So, because you are grateful to God. That's good. Amen. Wala namang problema doon. Kung late ka, gusto mo, na nga, gusto mo pa maaga. But anyway, you do it because you know how grateful you are. Everything we are doing today, we are giving, we are reading. Lord, sobrang thank you eh. Kasi we are not called naman to spend our whole, alam mo si Lord naman, alam mo mga trabaho natin. Hindi naman sinabi sa'yo, huwag ka na pumasok, sang araw ka magbasa ng Bible, We have things to do on earth. Mga nag-aaral dyan, huwag na kayo mag-aral. Wala tayong ganun. But we all have time. We all have time to spend. Spend time. Hindi ba ganyan sa mag-asawa? Paano mo nakilala ang bawat isa? Kaya yung iba nga ngayon, kinikilala ko pa siya. Tama yan. Tapos pag naging asawa na, hindi ko pala siya kilala. That's why I'm not for long engagement per se. Yung iba kasi, I also know there were boyfriend and girlfriend for 10 years, hindi natuloy sa altar. That's sad. Merong iba, 6 months. Hanggang ngayon, 40 years na. Sino yan? Sila Pastor June, Sister Ami. Kasi nung pastor na si Pastor June, sorry, bossing, kwento ko lang, nadaanan ko lang bigla ko naalala. Because si Pastor June, pastor na siya na Jesus Faith. And then, unang dumating sa Jesus Faith yung nanay ni Sister Ami. Tapos darating niya si Pastor. So parang nireto. Sabi, Ami, attend tayo doon sa Jesus Faith. Napakahusay ng pastor. Ganyan, nabibless ako. And then, nung naging mag-boyfriend na sila, siguro a month, 2 months, sabi ni Nanay Elda nasa heaven na siya. Sabi niya, 6 months, sige, magpakasal na kayo. Nagkamali ba sila? Well, it's you have the Holy Spirit to lead you. Hindi naman pwede din, di ba? Kaya lang sometimes, I don't know, Cecil, ngayon, yung mga young people, hindi kagaya natin, sobrang tagal namang mag-isip or sobrang tagal naman ng
siguro kasi ito pa, because of the advent of social media, ayan, meron dalawa na artista na iniintriga. O, alam niyo na kung sino yan. So, nilalikin mo yung buhay mo sa kanila. Bakit artista ka ba? Number 1. Number 2, yung ba pangalan mo? Di ba tayo masyadong you have God. Christian ka, anak ka ng Diyos. Nangyayari hindi maganda sa kanila, hindi mangyayari sa'yo. May isa pa nag-post, si sister, lagi ka sa social media. Hindi, pagka alam mo yun, presentable nga kasi yan eh. Yung hindi ko pang nasabihin pangalan niya, may hinulaan siya, 10 artista, pinabi niya pangalan, sabi pa niya, papuputol niya raw ang dila niya o kamay niya pag di nangyari yun. Sobrang hindi maganda. So, ako nga, hindi ko kaano-ano, binayin ko, I bind you in Jesus' name. Sino ka? Kaya sabi naman ng writer, nagsulat, pag-pray natin, wag mangyari. Hello? I'm not excited about it. I'm not, hindi ako impressed sa'yo. Nakita mo ang future? I'm impressed with my God who knows my future. And my future is always good. So, yung mga artista na nakabasa na yun, ako. Kasi meron na isa sa aeroplano, hindi nasasakay yun. But hello? Anyway, so, thank God. Wala na tayo dyan. Now, pang-apat, yung Davidic covenant. Covenant ng Diyos with David naman yan. Sinabi ng Diyos kay David na nag-promise siya na siya ang magiging susunod na hari. Na alam ni Jonathan. Biro mo, David was anointed to be king of Israel. Kasi ganito po yan. Walang hari, if you will read your Bible, di ba, judges. Mga judges ang naglilid. So sabi ng mga tao, bigyan mo kami ng hari. That's why Saul, haring Saul. And David knows covenant and David knows how to respect leaders. Wag na akong politikahin ngayon, ha? Sasabihin mo, yung mga leader natin, respetuhin natin. The powers that be ordained by God, they can be removed by God. Bahala si Lord sa kanila. You just pray. Yun lagi mo panalangin. Mahal mo ang Pilipinas. Hindi kami magiging corrupted country in Jesus' name. Ang mga nasa gobyerno, may takot sa Diyos, born again kayo lahat. There's no hope without Jesus. We have hope. Amen? Okay, now sinabi yan. David was anointed king. Naalala niyo yung kwento ko lang ulit. Okay lang? May oras pa tayo. Noong nagpunta na si Samuel, Prophet Samuel, pumunta ka sa tahanan ni David. What's the father? Jesse, right? Okay. How many brothers? I think 10. Diba? Sabi, asa na mga anak mo? Pumunta ka doon, papilahin mo yung mga anak. Siyempre, yung panganay, wow. Tsaka mga soldiers. I think 3 or 4 brothers of David was soldiers. Siyempre, ikaw, iniisip mo tayo kasi panlabas, malamang yan. Kuya, number 1, number 2, soldier, matangkad, matipuno. Yan, panlabas na anyo tayo palagi eh. But anyway, so, tinignan niya isa-isa. Sabi nga ni Samuel, as human as is, siguro ito ika. Siguro, sabi ng Diyos, hindi. Meron ka pa ba ikang anak na iba? Nasaan si David? Shepherding. Shepherd boy. Si David naman, he proved himself. Alam mo, mayroon moving, I don't think it's a movie, but ang ganda, sabi nga ni Pastor, ang ganda pag naisa pelikula ang buhay ni David, basta yung accurate, sobrang makulay ang buhay ni David. But anyway, so David was about, let's say, 17. Yun eh, when he met Goliath, 16, 17. So, paano maghihari yan? Hindi pa naman, nakaupo pa si Saul, soon to be king. So sabi, meron ka pa bang anak, Jesse? Alam mo, eto naman si Jesse, wag tayo maging ganito. Hindi pala siya maka-David. Yung tatay, mahirap pag ganun. Tatay ka, dapat pro-son ka, di ba? Kasi anak mo yan eh, sino pa magmamahal dyan? I'm talking to myself, di ba? Love your own, di ba, Joan? Anak mo yan eh. Why you expect other people to understand, to love your son, your daughter? Ikaw naglabas dyan. Okay. So, sabi, meron pa ika. Para nga kay Jesse, sabi niya, importante ba si David? Bunso yun, alam nun. Nagpapasto lang yun ng tupa. Judger ka, Jesse. Okay. So, pinatawag si David. At nung dumating si David, sabi ng Diyos, anoint mo yan. So, para si Samuel, sabi pa nga, Roddy, describe ng Bible. Siyempre, galing sa baka amoy tupa. Amoy tupa naman, Pero alam niyo, pogi si David. May kulot-kulot na curly hair eh. Kulot-kulot na curly hair. Di ba sobrang kulot na yun? Anyway, so inanoint siya as king. So yun, sinabi ng Panginoon. Psalm 89:3, I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David my servant.
Verse 4, your seed will I establish forever and build up your throne to all generations. Selah. So sabi ng Panginoon ito, well, you know what? Kasi ano po ito? Papunta po ito, ang Panginoong Jesus, basahin niyo po, galing siya sa linya ni David in his human form, in his humanity. Matthew 1 verse 1, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. See? In his flesh form. And Jesus himself said, Mark 12:35, nung pinatanong na siya ng mga scribes, mga religious leaders, and Jesus answered and said, while he taught in the temple, how say the scribes that Christ is the son of David? Bakit nasabi nila? So, nasusulat. Amen ba? So, hindi po aksidente yung pagdating ng Panginoon. Nasulat na yan long before He came in flesh. Okay, the last. Eto na, the new covenant. Panglima. Sabi ng mga propeta, ang old covenant daw ay hindi kagaya, ang new covenant ay hindi kagaya ng old covenant na ginawa ng Diyos with their ancestors. Dahil iyon ay covenant where God would forgive and remember their sins no more. Wow! Nandito tayo ngayon sa new covenant. Pinatawad ka ng Panginoon, nagkasala ka, pero because of Jesus. So it's all because of His Son. Amen? So daanan lang natin, itutuloy natin ito, okay? Jeremiah 31:31 hanggang 34. Please bear with me. Now, sabi ng Panginoon, behold, the days come, said the Lord, that I will make a new covenant. Sabi natin, new covenant. With the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers. Ito yun, sinasabi niya, in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break. Di ba, remember? Sabi ng Panginoon, sabi mo, Moses, keep lang nila yung covenant ko. Pero sabi ng mga tao, hindi, sabi mo kay Lord, blessed na kami. But anyway, so sabi niya, which they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. Kinote po yan ng writer ng Hebrews sa chapter 8 about the new covenant na yan. I will not remember your sins anymore. Ano ba, nagka-amnesia si Lord? Dementia? Hindi. Because of Jesus. Okay. And verse 33, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts and will be their God and they shall be my people. Verse 34, and they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me. From the least of them unto the greatest of them, said, therefore, I will forgive their iniquity. I will remember their sin no more. So, paano nangyari yun? That's the new covenant. That's the covenant. Meron tayong pagkikipagtipan, di ba? Di ba yung Bible, lumang tipan, bagong tipan? Di ba ang nanay niyo sabi, katipan ng nanay ko, boyfriend. Ngayon, jowa. Shota is short time. Kaya hindi kayo nagtagal. Huwag ka patawag. Huwag ka rin patawag ng jowa. Saan galing yan? Mahal ko. Irog. My beloved. Mahal. Mahal talaga. Mahal talaga yan. May minamahal. Di ba? Luke 22 verse 20. When Jesus was instituting the new covenant, nagla-last supper sila. Di ba sabi niya, this cup, referring to His blood, hindi yung cup mismo, is the New Testament, New Covenant, which is shed for you. Kasi sa covenant nga, nauubusan tayo ng oras eh. Di bale, huwag kayong mag-alala. Ano lang mauna, kung dumating Panginoon, that's good. Kung di pa, tuloy tayo. Okay? Now, in Hebrews 9:16, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. That's why Jesus has to die. Amen? Ganon talaga ang will. Tama? Yung mga pinamamanahan dito, di ba? Uy, namatay na si ano. Di ba? Nagbasa ng will, nagulat kayo. Bakit ganon ang will niya? This is the will of God. You want to know the testament, what is written in the testament. Anong iniwan sa'yo. Kaya sometimes, di ba, most of the time, pag kumukuha tayo ng insurance, talaga ini-explain. Kasi di natin mababa, napakadami. Pero you have to know it.
Para alam mo, anong karapat. Hindi because you're looking forward na, ma-aksidente ako, alam ko na mangyayari. No. Para alam mo nakasulat. Amen? And then Matthew 5:17, sabi ni Jesus, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Remember, binigyan 10 commandments, pero para ma-bless ka, sundin mo lahat. Walang nakasunod. Kahit isa, wala. Si Jesus ang tumupad. Amen? Kaya sabi niya, I did not destroy the law. I came to fulfill the law. Amen? So what is the new covenant? It is a covenant of grace and new life. Wow! Are you blessed? Did you learn something? Palakpakan natin ang Panginoon. Pagpapatuloy natin po iyan. New covenant. Father, we thank you. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, sobra kang pinagpala. Kami nabuhay, hindi po aksidente na nandito kami ngayon sa dispensation na ito, sa panahon na ito, na ang naka-enforce ng kasunduan between man and God ay ang new covenant. And that is because of Jesus and His finished work on the cross. Salamat, Panginoon. Ang bagong covenant na to, kasunduan, Panginoon, wala kang gusto kundi kami pagpalain lamang at bigyan ng pabor. Walang ibang dahilan, kapatid. Alam mo kung bakit? Gusto lang ng Panginoon. Gusto niya palagi tayong may pagpapala. Gusto niya palagi tayong lumalakad sa pabor. Gusto niya everything that Jesus has accomplished on the cross. And the good news today, this covenant is an everlasting covenant. In Jeremiah 32:40, sabi ng Panginoon, I will make an everlasting covenant with them. I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts that they shall not depart from me. Yes, Lord, pangako mo to, hindi mo kami tatantanang pagpalain, hindi mo kami titigilang gawa ng mabuti, sapagkat lahat ng mabubuting bagay ay galing sa'yo. And yun lang tatanggapin namin beginning today and the rest hanggang magkita tayo, Lord. Only good things. Kapatid, regalo yan. You do not have to work for it. Gusto lang ng Panginoon na i-bless ka because He loves you. Again, if you have a hard time believing, talaga ba, sister, mahal ako ng Diyos? Look to the cross. Look to what Jesus has done. Kailangan ba talagang gawin ng Panginoon yun? Kinailangan. Para sa iyo at para sa akin. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Nandito kami ngayon sa New Covenant of Grace na walang natitiral sa amin, walang galit na. Lahat ng galit mo sa aming kasalanan, binigay mo na sa Panginoong Jesus. Tinanggap ng Panginoong Jesus. Kami niligtas, kaya nga tawag sa Kanya Savior. He saved us. He dealt with sin. Lord, ayaw ng Diyos. Kapatid, ayaw ng Diyos ang kasalanan. And what did God do? He dealt with sin through the body of the Lord Jesus hanging there on the cross. Let's live to that truth today. Nothing but grace, grace but nothing. Walang galit ang Diyos sa iyo. May ginawa ka, maybe sa asawa mo magagalit sa iyo, sa kapatid mo, sa kung kanino man. But God, if you receive the one who paid the price for your sins, you are forgiven, forever forgiven, and receive only and expect the grace and the blessings of God in your life. Father, we thank you. We worship you. We honor you. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Go in the peace of God. Shalom, shalom. I'll see you all next Sunday.